Ito ang aking tanim na lemon. At ito naman ang kalamansi na kapwa nakatanim sa mga container. Ang dalawang ito ay may magkaparehong pangangailangan. Kung ano ang kailangan ng lemon, ganun din sa kalamansi. Kaya sabay nating talakayin ang mga simpleng paraan upang masiguro natin ang kanilang malusog na paglaki at pagsisiguro ng mas maraming pagbunga. Kadalasan bumibili tayo sa mga garden store ng tanim na lemon o kalamansi upang magkaroon tayo ng sariling tanim sa bahay. At kapag ito ay nailipat na natin sa mas malaking pagtataniman, dito na mag-uumpisa ang pagbibigay natin ng kanilang mga pangangailangan. Magkaiba ang pagtatanim ng mga ito sa container kumpara sa kung ito ay nakatanim mismo direkta sa lupa. Kapag nakatanim direkta sa lupa, malaya ang mga ugat na makahanap ng nutrisyon na kanyang kailangan. Kung ano ang nasa lupa, yun ang kanyang makukuha. Ngunit sa pagtatanim sa container, limitado lang ang lugar na ginagalawan ng mga ugat. Kung ano ang ating maibibigay, yun ang kanyang makukuha. Kaya napaka-importante na mayroon tayong sapat na kaalaman paano natin sila alagaan at dapat nating alamin kung ano ang kanilang mga kailangan. Ang lemon at kalamansi ay nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras na sikat ng araw. Kaya kung tayo ay may tanim sa bahay, siguraduhin na ito ay makakatanggap ng sapat na liwanag. Importante din ang regular na pagdidilig o huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Ngunit huwag naman na laging basa. Kapag nababad ang mga ugat sa tubig, ito ay magreresulta sa pagkabulok at madaling kapitan ng mga sakit sa ugat. Importante din ang kalidad ng lupa na ating gagamitin kapag ang halaman ay ililipat na sa mas malaking taniman. Ito ay dapat na masustansya o mataba at dapat na ito ay buhaghag upang hindi mahirapang gumalaw ang mga ugat. Kapag buhaghag ang lupa, napapaganda rin ang daloy ng tubig upang hindi mababad ang mga ugat. Maghalo ng 5 parte ng lupa. Dalawang parte ng coco peat o kaya naman ay ipa ng palay. Isang parte ng carbonized rice hull o sunog na ipa ng palay. 3 parte ng worm cast para maging mas mataba ang lupa. At 1 parte ng buhangin. Mas mainam kung gagamit tayo ng buhangin na galing sa ilog. Pero kung wala ito ay pwede naman ang nabibili sa hardware. Ito ay suggestion ko lamang kung sakaling ang tanim ay hindi nyo pa naililipat sa container. Pero kung nailipat na, sundin na lamang ang mga pataba na ating tatalakayin. Kung sakali din na mahirap para sa inyo na makahanap ng mga materyales na nabanggit, gamitin ang lupa kung ano man ang makukuha nyo. Sa umpisa pa lamang ay bigyan na ang halaman ng mga pataba na mayaman sa nitrohina. Ang nitrohina ang responsable sa mabilis na paglaki at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Kapag may kakulangan sa nitrohina, mabagal ang paglaki at isang dahilan din ito sa paninilaw ng mga dahon. Ano pa man ang paninilaw ng dahon ay maaaring sanhi din ng mainit na hangin o sobrang alinsangan ng panahon. Gumawa ng grass clipping tea fertilizer at magdilig ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Ito ay isang organikong pataba na ginagamitan lamang ng mga dahon o damo na nasa ating paligid. Para sa kompletong detalye paano ang paggawa ng grass clipping tea fertilizer ay ilalagay ko sa description ang link ng video. Ang isa pang organikong pataba na magbibigay ng nitrohina sa ating tanim ay ang fermented plant juice o FPJ. Muli, magdilig ng FPJ 2 o 3 beses sa isang linggo. Ilalagay ko din sa description ang link ng video kung paano ito ginagawa.
Sa panahon ng pamumulaklak ay iwasan ang sobrang pagdidilig o laging basa ang lupa. Ang lemon o kalamansi ay sensitibo sa ganitong estado. Kaya kapag may madalas na pag-ulan ay ilagay pansamantala ang tanim sa lilim o sa lugar na hindi sila mauulanan. At upang mas maging matibay ang kapit ng mga bulaklak, mag-spray ng Calpos 1 beses sa 1 linggo. Ito ang siyang magpapatibay sa mga sanga at katawan ng halaman. May iwasan din ang paglagas ng mga bulaklak o natutuyo bago pa maging bunga. Ang Calpos ay isang proseso na kadalasang ginagamitan ng balat ng itlog at natural na suka. Ang kumpletong detalye ay mapapanood din dito sa ating channel. Muli ay ilalagay ko sa description ang link ng video. At ang sekreto upang magkaroon ng hitik sa bunga, hindi lang pa isa-isa kundi maraming bunga ay ang paggamit ng mga organikong pataba na mayaman sa potassium at iba pang nutrisyon. Isa na dito ang Seaweeds Foliar Fertilizer. Ang seaweeds ay nagtataglay ng 17 nutrients and minerals. Ito ay siksik sa nutrisyon na malaki ang naitutulong sa halaman sa pagbunga dahil pinapaganda nito ang proseso ng sistemang reproduksyon. Ito ay ginagamitan ng molasses at syempre seaweeds. Lahat ng uri ng seaweeds ay maaaring gamitin sa prosesong ito. Bukod dito ay maaari din gumamit ng iba pang organikong pataba kagaya ng fermented fruit juice. Ang lahat ng ito ay mapapanood din dito sa ating channel. Muli ay ilalagay ko sa description ang link ng mga videos. Ito po si Kuya Don at maraming salamat muli sa iyong panonood.